So, eto na nga mga sangkay, mukhang lumabas na ang mga tunay na Judas no, sa kampo nila Cayetano. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay itong mukhang lumabas na nga daw po ang tunay no na Judas sa kampo ng Cayetano Black no. May dalawa po doon mga sangkay na well, ito ay opinion natin no. Hindi natin alam. Baka mamaya may reason naman po talaga sila kasi may nangyari ngayon. Pag-usapan po natin ito. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So ito na, mga sangkay nagkakabistuhan na, no? Kung sino talaga yung tunay na mananatili hanggang sa dulo sa kampo ng kampo po ni Cayetano. Okay, ito kasi yung balita mga sangkay. No? Ay, anyway, bago pala natin pag-usapan yan, ito po muna ha. Gusto ko munang ibalita itong ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na pagsasaayos sa Maharlika Highway. Mula po sa Luzon po yan, mula sa Ilocos, papunta po yan sa Zamboanga. Para po yan siyang ugat mga sangkay o kuryente na nakaano mga sangkay sa buong Pilipinas. At ngayon, itong kalsadang ito, mahabang panahon na po kasing hindi napapaayos mga sangkay. Ilang presidente na po ang dumaan, hindi po talaga matapos-tapos kasi hindi sineseryoso ang pagpapaayos at hindi po tinututukan. So ngayon kay PBBM, eto na ang magandang nangyari. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Correct. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Mhm. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kita nyo mga sangkay, yan po yan, oh. Ang tindi po niyan. O, di ba? Ang layo, no? From Luzon, pinakadulo ng Luzon hanggang sa pinakadulo ng Mindanao. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Mhm. Ang tawag po nila dito, Grabe, no? Buti na lang, dumating si PBBM. At least, ito, naasikaso na. sukaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yun. Ito nyo mga sangka, ito, ang makikinabang dito, lahat ng Pinoy. Wala pong kulay dito. DDS ka man, Marcos loyalist ka man, Dilawan ka man, Pinklawan, kahit sino ka pa. Basta Pilipino ka, makikinabang ka dyan. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Mhm. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Ano nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami sakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil na sa malubak. Hindi namin namalaya na patay na pala. Grabe. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay Yun. na matibay na dati. Makapal yung semento. Oh, 'di ba? Maayos na po yung pagpapagawa ngayon mga sangka, hindi tulad noon na inaano lang ang tawag dito. Mema lang, makita lang na nasimento. Ngayon, kompletos na yung mga bato, yung ginagamit, yung materials. Sobrang quality ng mga sangkay. At ayon nga po sa mga nababalitaan po natin, talagang tinututukan po ito ngayon ng ating pamahalaan. At maayos po ang pagpapagawa ng kalsada na ito. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are the reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Galing. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Naalala ko kami dinala kami rito ng father ko, kaya kami Maharlika Highway eh.
para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin, Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Okay. Ayan po, mga sangkay, no? Maharlika Highway. Mula po ito, ayan po, nag-umpisa po ito doon po sa Ilocos hanggang sa pinakadulo ng Pilipinas. Ngayon, mga sangkay, move forward po tayo. May dalawa pong nangangamoy ano. Itong si Joel at saka si Senator Mark. Kasi ang nangyari, nag-file itong ano, sila Alan Cayetano ay nag-file mga sangkay. Ayan, sumaklolo na po sila sa Supreme Court. Senator Alan Cayetano and allies seek the Supreme Court's help in settling the ongoing leadership dispute in the chamber. The petition has yet to be made public, although Cayetano announced that the same had already been filed earlier today. So, sumaklolo na po sila mga sangkay. Ayan po. Truth is truth. Truth is truth is truth. Numbers change. The Constitution does not. Truth remains true regardless of what side we are on. We believe that truth matters, that the Philippines Constitution, the basic law of the land, provide a framework for seeking and living the truth. We believe that when fundamental truths are placed at risk, covered up, and or manipulated, public officials have a duty to act. So ito, mga sangkay. May mga sinabi dito medyo mabigat. Whether it is protecting the independence of the Senate from Malacanang, uncovering the truth behind the flood control, corruption scandal, achieving justice through an impartial impeachment trial, or preventing a sinister charge to change the truth and the constitutionally provided safeguards embodied in our laws matter. That is why we have brought this matter before the Supreme Court. So, ayan po mga sangkay. Ngayon, ayon po sa lumalabas sa report, hindi daw po kasama ang dalawang ito. Hindi kasama sina Senator Villanueva at Mark Villar sa inihaing Supreme Court petition ng Cayetano Black ukol sa Senate leadership dispute. Sa kanilang 86-page petition, hinihiling nila sa korte na maideklarang null and void ang June 3 session kung saan inihalal si Senator Gwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore. Nakalista bilang petitioners sina Cayetano, Loren Legarda, Pia Cayetano, Jinggoy Estrada, Senator Bongo, Rodante Marcoleta, Aimee Marcos, Robin Padilla at Senator Camille Villar. Wala pang pahayag sina Villanueva at Villar. Bakit hindi sila kasama? That is the question, guys. Bakit di sila kasama? Sila na ba ang traidor sa grupo? Parang nakapagtataka naman, di ba? Na hindi sila kasama. Tapos kanina, may information na inilabas. I think Erwin Tulfo or Rafi, or I think Erwin yun. Si Erwin, sabi po niya, sabi daw po na may dalawa daw pong kakampi ni Cayetano ang nakukonsensya na. Nakukonsensya. So, ang tanong dito, eto namang dalawa. Ang traidor sa grupo ng Cayetano Black. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin niyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.